accounts. Ayan. Ayan. So, pagpunta nyo sa trading accounts, ito pa yan lalabas. Two options. Pwede kayo mag-create ng demo account. Ayan. Or ng trading account. Okay? Kung gusto niyo mag-create ng panibagong live trading account, i-click nyo lang yung open trading account. Tapos piliin nyo lang po yung platform kung MT4 or MT5. Ayan. Okay? So pag MT4, ayan, makita nyo po sa baba kung ilan yung pinaka-number of, pinaka-ilang limit lang no, ng number of trading accounts. Each user can only have 13 trading accounts. Okay? 6 na MT4 and 4 na MT5 account. Okay? Kasama na yung sent account doon. Then after nun, pag let's say umabot na kayo sa limit na yun, mabilis lang naman yun for additional. Sabihan nyo lang po kami na bibigyan kayo ng additional trail. Mabilis lang yun for request na. Okay? So, pipili kayo dyan, MT4 or MT5. O, yung sent account lang po natin is available lang po siya for MT5 ba? Pag MT4, wala tayong sent account. Okay? MT5 automatic lang yung sent account. Merong mahabol pa. So, next natin, piliin nyo lang po, yan, with standard USD, yan, dynamic, yan, USC, ayan, 4 cent account. Ngayon, kung gusto niyo siyang pa-change to standard account, yan, sabihan niyo lang po si Ma'am Marjorie para pa-change po yung trading account ninyo. Yan, let's say, yan, gawa kayo ng password, yan ulit. Pwede ko ba copy-paste naman to? Ay, no. Go. Ayan, wag na lang yan. Basta pag ano, for example, nakapag-create na kayo, ibigay nyo lang kay Ma'am Marjorie yung trading account para ma-convert siya into standard account. Or kung gusto nyo siyang gawing ECN account, pwede din. Or kung gusto nyo gawin siyang STP. Kasi automatic STP account po agad yan. Okay? Kung gusto nyo siyang pa-change to standard account, sabihan nyo lang po yan si Ma'am Marjorie para ma-change siya in. Or you can also email, no? Punta kayo sa contact us. Mag-email lang po kayo kay Global Support. Sabihin nyo, I'm requesting to change my trading account to standard account. Tapos lagay nyo lang dun yung trading account number. Tapos, yun lang. Ayan, yung platform, MT5. Tapos automatic, i-change na nila yun into standard account. Okay? Ayun, may sinashare si Sir Edgar. Mas madali mag-deposit kung QRPH tapos pwede ata any bank ang QR code. Na-try ko GCash at Robinsons Bank. Scan mo na lang sa bank apps. Nice, nice. Thank you, Sir Edgar, sa pag-share ng iyong experience sa pag-deposit using QR. Ayan. Additional tip, guys. Ayan, sa mga mag-start mag-deposit or mag-trade kay WeTrade. Ayan. So next natin, next question natin, ano dito? How to transfer funds to another account. Paano nga ba mag-internal transfer? Punta lang po tayo kay funds. Yan, dito, sa left side. And then, tap nyo lang si internal transfer. Ayan. So, pag mag-internal transfer kayo, let's say from wallet ninyo, ito transfer nyo yung amount. Wala kasing laman eh. Lipat na eh. Ayan. From kung saan manggagaling to kung saan mo ililipat. Ayan. Tapos click, once na malagay nyo yung certain amount, click nyo lang yung confirm. Tapos meron pa siyang isa pang confirmation doon. Pero ganito lang naman din yun. Confirm lang kung tama yung amount. And then once na maklik nyo ulit yung confirm, automatic mapaprocess naman yun. Instant naman po yung process nun. Unless, tulad nito, unless bababa na yung margin level nung account na pagtatransferan, dun lang po siya mare-reject. Pero as long as na above siya ng margin level, above ng margin call, no? Which is nasa 100%, mapaprocess pa rin yun. Pero pag
ang magiging result ng internal transfer is magiging less than below 100% na yung margin level ng account, yun lang po yung time na mare-reject yung internal transfer. Okay? Nandiyan naman po yun, yung mga reminders natin.